Arangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakita nyo sa inyong mga screen sa iyang kuha mula sa MMDA Metro Base. At naku po, napaka-traffic ngayon dyan sa may EDSA Muñoz Market. Ang nakikita nyo sa left side ng inyong mga screens, yung mabagal talaga at mahaba ang pila ng masakyan. Yan yung southbound lane ng EDSA. Yan yung galing ng Kamanava, papunta ng Cubao, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati. Samantalang nasa right side ng inyong mga screens, yung maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan naman yung northbound ng EDSA. Yan yung galing ng North Avenue, papunta yan ng NLEX on-ramp at papunta ng Kamanava area. Samantala, ang nakikita nyo naman ngayon sa inyong mga screen sa iyang traffic situation dyan sa may EDSA Buendia. Ganon din, no? Yung southbound lane ng EDSA, yun nasa left side ng inyong mga screens, yung mula Mandaluyong, papunta ng Makati at Pasay. Mabigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ganon din naman yung sitwasyon dun sa right side, which is yung northbound naman ng EDSA. Yan yung mga galing ng Makati at Pasay. Papasok ng Mandaluyong, mabagal na rin ang daloy ng trapiko. June 20, 2025, Biyernes, may namumurong big-time oil price hike next week. At meron ding posibleng dagdag pasahe, kaya konting tipid po. Pero dito sa Arangkada Balita, di namin kayo titipirin sa balita at impormasyon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pool sa video, git-gita ng dalawang rider na uwi sa pamamalo ng tubo. Isa sa mga sangkot, empleyado ng munisipyo. Pinay at asawa niyang Amerikano, pinatay at hinihinalang pinagnakawan. 50% na diskwento sa pasahe ng mga estudyante sa train lines, umarangkada na ngayong araw. Malakihang taas presyo ng petrolyo, nagbabadya sa susunod na linggo. Taas pasahe, kasunod na ba? At bilyonaryo, patay matapos makalunok daw ng bubuyog. Sa pool sa video ang ilang insidente ng away sa kalye sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isa sa mga na-videohang rider na nanakit ng kapwa rider na tuklasang empleyado pa ng City Hall. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa CCTV footage, kita ang dalawang motor na nagagitgitan sa barangay Basak sa Lapu-Lapu City noong Miyerkules. Matapos magkagitgitan, makikitang bumaba ang rider ng kabilang motorsiklo at kumuha ng tubo. Saka pinagahampas ang rider ng kabilang motorsiklo. Matapos ma-upload sa social media at mag-viral ang video, agad na ipinag-utos ni Mayor Junard Ahong Chan na ma-identify ang suspect na nakasuot pa ng uniform ng Lapu-Lapu City Government. Doon na nakumpirma na ang lalaking sangkot sa road rage ay isa palang empleyado ng City Hall. Ayon sa mga otoridad, kilala na nila kung sino ang suspect at naghihintay na lang sila na magsampa ng formal na reklamo ang biktima. Pero sabi ni Mayor Chan, hindi niya palalampasin ang insidente at posibleng masibak ang suspect sa kanyang posisyon sa City Hall. Samantala sa barangay Pahak naman, na-videohan din ang away ng dalawang e-bike driver. Makikitang sinipa pa ng isang driver ang muka ng kanyang kaaway. Agad namang nakilala ang mga nasangkot sa away at ipinatawag sa barangay. Sinasabing personal na alitan ang dahilan ng kanilang away. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay na ng matagpuan ng isang Pinay at kanyang asawang Amerikano sa kanilang bahay sa Ormoc City, Leyte. Nakahandusay sa sahig at duguan. Ganyan nadatnan ang mag-asawa sa kanilang bahay sa Barangay Liloan. Kinilala ang mga biktima bilang sila Jay, 81 years old, at US citizen at Pinay na si Joanne, 61 years old. Base sa investigasyon, ang kapatid ng biktimang Pinay ang nakakita sa bangkay ng mag-asawa. Pareho daw silang tadtad ng saksak. Tingin ng mga pulis, pinagnakawan ang mga biktima. Siyam ang persons of interest sa krimen at patuloy na iniimbestigahan. Nasabat ng Philippine Navy sa pamamagitan
ng Northern Luzon Naval Command ang tinatayang 1.5 tonelada ng hinihinalaang shabu sa karagatan ng Zambales. Tinatayang nasa 10 bilyong piso ang halaga ng nasabing kontrabando. Nakuha ito mula sa isang Philippine registered fishing vessel na may sakay ng mga dayuhan pasado 1:30 ng madaling araw. Ayon kay Navy spokesperson Captain Pierce Alcos, isinagawa ang operasyon sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at Northern Luzon Naval Command. Dagdag ni Alcos, isa ito sa pinakamalaking huli ng iligal na droga sa kasaysayan ng Philippine Navy. Samantala, kinumpirma ng pamahalaang lokal ng Ormoc City na may naitala silang kaso ng monkeypox or Mpox. Ito na ang ikalawang kumpirmadong kaso ng Mpox sa Eastern Visayas matapos magtala ng kaso sa Sogod, Southern Leyte. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Sa inilabas na advisory ng Ormoc City, lumabas sa laboratory test na isinagawa ng RITM na nagpositibo sa Mpox ang isang pasyente sa syudad. Pero sinabi ng lokal na pamahalaan ng Ormoc, hindi dapat mag-alala ang publiko dahil agad na nagsagawa ang City Health Office ng contact tracing at matinding pagbantay sa 3 pinanghinalaang nakasalamuhan ng nagpositibo sa Mpox. Kaugnay nito, nananawagan ang DOH Eastern Visayas sa publiko na iwasan ang matataong lugar at ugaliing maghugas ng kamay para maiwasan ang paglaganap ng sakit. Makakita ka ng tao, nagdududa ka, may daniya butlig, pahirayo na. Kasi ang paghawa hini, ang pag-transmit hini is kung nahirapit ka, physical, nganhin panit to panit. May in contact kahan liquids nga nagawa sa ito nga butlig, nganhin nakukuha gihapon niya mga intimate nato ng mga activities. Nauna nang sinabi ni Mayor Losie Torres Gomez na may nakalatag ng precautionary measures ang lungsod laban sa Mpox. We're prepared. We've been having meetings already about it, and not to downplay it in any way, but we've gone through COVID. No, we've gone through COVID. So I think as a people, we will know how to handle that. And I'm not just saying that about Ormoc or the region, worldwide. Kamakailan lang ay isang 28 anyos na lalaki sa Sugod, Southern Leyte rin ang nagpositibo sa Mpox. Agad siyang in-isolate pati na ang kanyang mga nakasalamuha. At sa ngayon ay nasa mabuti na silang kalagayan. Sylvia Abadingo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa San Jose del Monte City sa Bulacan, kinumpirma ng kanilang City Health Office ang 2 kaso ng monkeypox sa lungsod. Natukoy na clade 2 strain ang kumapit sa mga pasyente. Ito ang mas mild na variant ng virus. Hindi magkakapamilya ang 2 pasyente at parehong nakarecover na sa sakit. Ayon sa mga health official, wala ring nakitang sintomas ang mga nakasalamuhan nila at tapos na rin ang kanilang isolation period. Inatasan ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga mayor at barangay officials na maghanda ng treatment at monitoring facilities. Siguraduhin ang kalinisan ng mga establishmento at palakasin ang awareness tungkol sa Mpox. May bagong pag-asa para sa mga Pilipinong may malubhang sakit sa bato. Ito'y matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinalawak na benepisyo mula sa PhilHealth para sa mga pasyenteng nagdadialysis at sumasailalim sa kidney transplant. May report si Angela Babad. Personal na pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pasyente ng chronic kidney disease sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Kasabay nito, inilunsad ang expanded Z-Benefit Package ng PhilHealth para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. I am here today at NKTI to I'll have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased.
Sa bagong benepisyo, tinaasan ng PhilHealth ang saklaw ng kidney transplant coverage. 1.45 million kung mula sa living donor at 2.146 million kung deceased donor. Mula 90 sessions, pinalawak din ang hemodialysis coverage ng PhilHealth sa 156 sessions kada taon, katumbas ng higit 6,000 pesos kada session. Hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. But in any case, until we improve the situation in our children's diets, our people's diets, we are here, the PhilHealth is here, the government is here, and we recognize the needs. Ayon sa datos ng NKTI, halos 65,000 na ang nakadialysis sa bansa. Tumaas ng 22% sa loob lang ng isang taon. Ang chronic kidney disease ay tinatayang tumatama sa isang Pilipino kada oras. May karamdaman na kababayan para naman lahat ng kanilang pangangailangan ay matutugunan ng ating PhilHealth at saka ng ating mga facilities kagaya nitong NKTI. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Habang dumadami ang kaso ng kidney failure sa bansa, tanong ng marami, sapat ba ang suporta at pasilidad para sa mga pasyente? Kasama natin ngayon via phone patch ang tagapagsalita ng Department of Health, Dr. Albert Domingo, para pag-usapan ang estado ng kalusugan ng mga Pilipino pagdating sa chronic kidney disease or CKD at ano ang tulong na makukuha nila mula sa gobyerno. Magandang hapon po, ASEC Albert. Magandang hapon, Nina. Magandang hapon rin, Jack, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Dok, gaano ba kalala ang sitwasyon ngayon ng chronic kidney disease sa bansa base sa datos ng DOH? May alert level po ba tayo rito tulad ng ginagawa sa dengue o sa COVID? Hindi naman tayo nag-alert level, Nina. Hindi ito parang bagyo na nangyayari. Actually, ito ay isang chronic disease, yung tinatawag na non-communicable disease. Ang ating kinakabahan dito, ngayon kasi kaya natin. Meron tayong nakikita mga pasilidad, meron tayong pondo sa PhilHealth. Actually, tumaas na ngayong coverage. Ang dialysis ay 6,350. Pero Jack and Nina, yung prevalence ng may chronic kidney disease na dinadialysis sa Pilipinas ay nasa mga isa sa bawat 3 Pilipino. Mas mataas ito kumpara dun sa 9 hanggang, kung di ako nagkakamali, 13 or 14, no? 13 or 14% lamang worldwide na average. So talagang ang daming Pilipino ang merong CKD. At kung hindi natin ito pipigilan or babawasan in the future, mamaya pwede kong sabihin kung paano, ang mangyayari, habang tumatagal, yung gastos ng dialysis, pataas ng pataas. Tapos hindi lang yung gastos ng mismong pagpapadialysis, pero tandaan po natin, kapag ang isang tao po, isang pasyente ay dinadialysis, nakaupo po yan sa upuan ng 4 hours per session, usually 3 times a week. Hindi siya makabiyahe ng malayo unless yung pupuntahan niya ay may dialysis na kilala siya. At syempre, kung pupunta ka sa ibang bansa, di syempre, ibang gastusin yun, di ba? And what I'm saying is yung quality of life, hindi siya kaaya-aya. Kaya dapat i-prevent natin na pumunta sa stage na yun. And ASEC, gaano kahalaga? Ngayon sinasabi na 22% yung tinaas, no? Gaano kahalaga itong ginawang pag-expand ng coverage ng PhilHealth? Malaking bagay, Jack, no? Kasi so meron tayong 3 in-expand na coverage. Nabanggit ko na yung sa dialysis na tumaas na nga, no? Dati 2,000 something lang yan per session eh. Tapos hindi kompleto yung session kasi per year dapat 156 times. Ngayon, 156 times tapos 6,350. Yan yung unang expansion na Jack, no? Yung expansion na linons or binanggit ng Pangulo nung kahapon, nung kamakailan lang, ay yun sa kidney transplant. Kasi mas mura, maniwala kayo hindi, mas mura ang magpa-transplant over time. Dahil nga, i-compute natin, ang kidney dialysis, ang dialysis na ginagawa natin, pag 6,350 times 3 sessions times 4 weeks, no? So, times 12, nasa mga 72,000 pesos. Yung maintenance medicines ng post-transplant, sa simula, mataas, mga 60 to 70 sa mga bata, pero bababa yan over time, magiging mga 40 to 50,000 na lang per month. Tapos, sagot pa ngayon ng PhilHealth for life, di ba? Saan ka nakakita ng ganon? So, yun yung pinakamalaking pagbabago dyan. Matatransplant ka na, dati 600,000 lang, ngayon tinaas nila, narinig ko yung intro, tama. Kapag ikaw ay galing sa cadaver donor, nasa 2 million, as high as 2 million, pag living 1 point something million. So, hindi na
Yes. Ako mukhang may problema yata sa signal, no? Maganda Oo. yung ano. Alam mo- Actually, mo kayo may di-discuss din yata siya about sa diet, eh, no? No, Yes, ano, importante. Para sa akin talagang dapat tutukan is the prevention aspect. Kasi mas in the long run, mas malaki ang gagastusin ng ating gobyerno kapag puro Oo. na lang tayo treatment. No? Kaya nga. Andyan na yung sakit. Eh dapat wala na lang muna yung sakit. Oo. Di ba? Ang nagustuhan ko dito sa sinabi ni Pangulo doon sa interview, hindi lang siya concerned doon sa dagdag na expansion ng coverage ng PhilHealth. Yun nga sabi niya parang alarming yung ba't dumadami, mukhang kailangan pag-usapan din yung diet para ma-prevent din yun. Susobra din naman yung mga kailangan ng dialysis, no? Kaya yung tanong natin na alert level kanina, medyo Oo. nakakatawa. Pero hindi po Oo, Kasi may I study ang World Health Organization. Sinabi mismo ni Secretary Ted Herbosa na pinakamalaki ang nagagastos ng ating gobyerno sa chronic kidney disease, Yes. CKD. Oo. So a lot of our government funds and budget ay napupunta po sa CKD. Bakit hindi rin natin dapat tutukan yung prevention aspect? Ayan, dyan na yata Ay, si dyan na po. Asek. Ayan po, Asek. Sorry, Asek, humina yata signal po. Tama po, no, Asek? Oh, yes. Asek Domingo, kasi kanina na-interview rin namin sa DZMM si Secretary Ted Herbosa. At sinabi niya na yung sakit na chronic kidney disease, pinakamalaking budget daw ng DOH ay napupunta po dyan. Yes, yung tinutukoy ni SEC yung sa PhilHealth, no, which is an attached agency of DOH, yung ating claims payment, yung bayad na ginastos ng PhilHealth para sa dialysis noong nakaraang taon, 2024, 28.2 billion pesos niya. So, hindi biro yung gastos. Siya ay kalahati dun sa gastusin ng PhilHealth para sa mga procedures. So, isipin nyo, ang kumakain ng budget para sa procedures ng PhilHealth, kalahati, dialysis kagad. So, wag mo mag-alala yung mga nakikinig na may dialysis. Sagot po kayo ng PhilHealth, hindi kayo iiwanan. Ang sinasabi po natin is, habang tumatagal ang panahon, ay ayaw naman natin na puro ganun na lang ang magiging gastusin natin. Kung kaya naman nating maiwasan ang makarating sa dialysis, yung mga bata at yung mga hindi pa nagda-dialysis ngayon. Oo nga, pero then, Asek din, partner, no? A few weeks ago, may nakausap pa mga nurses din. Nurse sila sa mga dialysis centers. Ang sinasabi nila, ay parang kulang na rin yung mga dialysis centers. So, sobrang dami na nangangailangan talaga ng dialysis. Meron dito, kunyari na sa Antipolo, yung pasyente nila is nanggagaling pa ng Taguig. Kasi nga, walang kulang sa dialysis centers. Tama po ba yun, Asek? Siguro, Jack, dun sa mga particular na lugar na nakausap mo yung mga nurse, baka may nakikita silang, kunyari, fully booked yung dialysis center, pero hindi namang ibig sabihin kulang. Kasi nga nangyayari, makakahanap ka sa ibang lugar, bagamat hindi siya gano'n ka-convenient kasi kailangan nga mga pumunta. Ang patunay niyan, Jack, is pag nakita mo yung bilang ng dialysis sessions na claim sa PhilHealth nung nakaraang taon ay 14,200 per day nationwide. Kaya ng ating facilities. Pero tulad nga ng nasabi ko na kanina at naikupunto mo ngayon, hindi pwedeng tumagal ng ganito dahil darating ang araw na baka kulangin tayo. Opo. At saka yun nga itong mga dialysis centers na tinutukoy po natin na usually akala ng mga tao ay government hospitals lang, ano? Paano po kung gusto nilang magpa-dialysis sa private? Paano po yung sagot ng gobyerno doon? Yes. Magandang tanong yan, Ninya, dahil yung rate ng PhilHealth ngayon sa dialysis, yung 6,350 per session, ang feedback sa amin, ganun siya katanggap-tanggap pati sa pribado na actually sabi nga namin, ito yung kapangyarihan ng PhilHealth kapag tama yung disenyo ng benepisyo. Marami pong mga clinic ngayon ang nagbabalak na magbukas ng dagdag na kama or upuan rather para sa dialysis. Kasi alam ko pangit pakinggan pero diretsuhin na natin. Kahit paano business yan eh. Kapag nakita ng isang negosyante na hindi siya malulugi at sulit naman kung papasok siya sa ganong alaga ng sakit, gagawa yan ng dagdag na kama, dagdag na upuan para kung anong sakit man yon. And that is good news kasi hindi tayo kukulangin. Asek, last question lang from my part, no? At least from my part. Ano yung mabibigay nyo na lang na advice, anong tamang diet para maiwasan itong kidney disease? Of course, mas maganda pa rin kung mape-prevent natin yung pagdami nito. Ayan na, Jack, inaantay ko nga yung tanong na yan eh. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, baka kumakain ng maalat at matamis. Dahil kung tayo po ay mahilig kumain ng, isa ako doon, medyo mahilig ko tayo sa, kaming dalawa ni Kabsat na Ninya. Medyo mahilig kami sa bagoong. Ganun Dong Albert, agpada tayo.
Alam niyo, Pareho natanong tayo. sa amin yan nung isang reporter minsan, paano yun? Di ba yung Ilocano diet ay maalat? Alam niyo po, Totoo. pwede namang bawasan yung timpla. Kunyari, pag nagluluto ka ng pinakbet, imbis na 2 kutsara ng bagoong balayan ng ilagay mo, medyo bawasan mo ng konti. Yan, ganyan yung mga pwede nating gawin sa alat. Tapos sa tamis rin, ganun rin. Huwag po tayo masyado sa rice. Pwede namang bawas-bawasan ng konti dahil ang diabetes at ang high blood, pag tumagal, nagiging CKD or chronic kidney disease. Oo, kasi nga actually kahapon Asek dito may handa ni kumain ako cake. Tapos kanina nag-test ako ng blood sugar, nakita ko 113. Okay, may space pa. Ano Di ba ba? Pero dapat? bawal, ano ba Wait. dapat sa Ano ba sa yung- blood sugar? ano Hindi ho ba? ba delikado na po Yung yan? normal. Ang normal na blood sugar natin, kasi kumain ka ng cake, baka naman mamaya, kailangan may few fasting hours bago ka mag-test. Pero kung titingnan yung fasting blood sugar normal, below 100 milligrams per deciliter. Ang diabetes, 126 milligrams per deciliter. Pero sa gitna ng 100 to 126, medyo mag-warning na yung doktor. Okay, nasa borderline ako kumbaga. Kumbaga, well, na-mention nyo nga po yung sakit na diabetes. Ito po ba ang isa sa mga pangunahing dahilan ng chronic kidney disease? Tama ka doon, Ninya. Siya yung number 1 na cause ng chronic kidney disease, diabetic nephropathy na sinasabi. Ang sumunod, hindi malayo, yung tinatawag na hypertensive glomerulosclerosis or yung ating dahil sa high blood na CKD. Ayan, diabetes, high blood. So, iwasan po natin matamis, maalat. Sayang matamis na maalat. Kung matamis na Yun yung maalat. masarap eh. Well, Parang salted caramel lang. Ay, ako, nag-endorse pa ako. di ba? Balanse po. Naku, maraming salamat po, Dr. Albert Domingo ng DOH Agyamanak. Happy weekend, sir. You're welcome. Welcome, Ninya and Jack. Magandang hapon po sa lahat. Good news naman tayo. Umarangkada na nga simula ngayong araw ang 50% discount sa pasahe ng mga estudyante sa MRT at LRT. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan ang gastusin ng mga estudyante. Ang 50% student discount sa LRT at MRT ay applicable rin sa mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies at magagamit araw-araw, maging Sabado at Linggo, pati na rin holidays. Valid ang promo para sa single journey ticket lamang. Pinag-aaralan pa raw ng DOTR kung paano maipoprogram ang discount sa mga beep card. Good news sa mga kaklase natin dyan. Wish ko lang, kaklase. Simula ngayong araw, 50% discount na sa pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa lahat ng estudyante mula elementary hanggang postgrad. Araw-araw pwedeng gamitin kahit Sabado, Linggo o holiday. Sa mahal ng pasahe ngayon, gaano kalaking tulong ito nga 50% discount na pamasahe para sa inyo. Salubungin natin ang reaksyon ng masasabi. Kung makakabawas siya sa dapat pamasahe ko, malalangan ka siya sa mga bagay na mas importante like pagkain or bills. Sa hirap rin ng buhay, kailangan rin po namin ng mga ganong klaseng discount po. Malaking help po talaga siya for students, lalo na po yung someone na nagsistruggle sa papunta dito, lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar. For me po okay siya kasi katulad po namin na galing pa po kami sa malalayong lugar. Malaking tulong po siya sa estudyante, lalo na po 50% po, kalahati po ng presyo. Very helpful siya, lalo na dun sa mga student na nagtitipid, hindi naman ganun kalaki yung budget or hindi mga financially unstable na mga student. Makakatulong po sa aming mga estudyante kasi konti lang naman po yung baon namin and mostly yung baon po namin is nasasakop ng pamasahe, kaya malaking tulong po sa amin. Pag pati yung LRT may discount na din po. At makakasama natin ngayon si DOTR spokesperson Moni Lagan para pag-usapan ang good news para sa mga estudyante, ang 50% fair discount sa LRT at MRT simula ngayong araw. Magandang hapon po, Sir Mon. Welcome ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Ninya Corpus. Magandang hapon sa inyo, classmate Ninya and classmate Jack. Good afternoon. Yes, Sir Mon, ano ba mechanics nito ng discount na to? At kung sakali ba may age limit ba to? Kung mag-enroll ako bukas ay makakuha ba akong discount?
Thank you, classmate Jack. Anyway, unang-una muna, bilang tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinakailangan tulungang mapababa ang gastusin ng mga estudyante ngayong pong pasukan. At kabilin-bilinan po ng ating Pangulo earlier this week, nung magsimula po ulit ang mga klase, magtulong-tulong dapat ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro pong maayos yung pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So this includes students taking up postgraduate studies, as you have said earlier, no? At mahigit doble po ang itinaas nito kumpara sa existing natin na 20% discount sapagkat meron na pong batas dyan. Yung pong tinatawag natin na Republic Act 11314, yung student fare discount. At kami po naman sa Department of Transportation, kasama yung LRTA, LRMC, yan po ang mga operators ng ating mga train system, MRT3, ito ang aming tugon, 50% off sa pamasahin ng mga estudyante. As you ask, ano po ang general guidelines ito, no, Jack? Itong 50% discount, available yan araw-araw. Ibig sabihin po yan, kahit Sabado, Linggo o holiday, basta estudyante, kalahati lang po ang babayarang pamasahe. Magpakita lamang po ng school ID o kahit school registration form na valid for the current school year sa ticket counters natin para makabil po ng tinatawag na discount. At para makuha po ang 50% discount, yung estudyante ay bibili po ng single journey ticket. Ulitin ko lang po, single journey ticket sa ating mga ticket counters. Doon nila ipapakita yung kanilang ID para mabigyan po sila noong discounted ticket. Yan, ang discount po ay hindi applicable sa beep cards or stored value tickets. Ayun, yung nga po sana yung isa naming tanong, kailan po kaya ma-incorporate ito sa beep cards? Kasi minsan daw yung mga single journey tickets, mahaba raw yung pila. Mahaba pila nga. Oo, Definitely so, hahaba parang pila dyan para imbis makakuha ng discount. Kunin mo yung discount, baka yung iba malate na. Opo. Malate sa klase o maperwisyo po. Nakatipid ka, late ka naman. Tama. So far, I'd like to repeat lang, sa single journey tickets lamang po yung 50% discount. Pero sa ngayon, Jack and Nia, no, wala pa pong plano ang Department of Transportation na isama na muna sa 50% discount ang mga beep cards. Again, ito po ay nilunsad na 50% discount for MRT, LRT ay para lamang po sa single journey tickets. So hopefully, baka naman pwedeng pag-aralan pa rin. But at the same manner, kinakailangan na ito sa mga estudyante po muna natin uumpisahan. Oo nga po. At malaking tulong to, partner, no? And Sir Mon, dahil nga may sinasabi, may namumurong fare hike dahil nga sa oil price hike na nakikita natin na malakihan. Malaking tulong itong 50% discount. Right. At yun nga, di ba, para ito'y mapagaan at sabi nga ng Pangulo dito, tulungan natin ang mga estudyante. Layunin nga nito na mas mapagaan ang biyahe at gastos ng mga estudyante at yan talaga ang kabilin-bilingan ng ating Pangulo para kahit paano makatipid po ang ating mga estudyante. At yung matitipid nila, pwede po nilang ilaan sa ibang gastusin, sa mga projects, dagdag na baon, o sa iba pang mga gastusin sa school. Hindi lamang sa estudyante ay maitutulong nito, maging po yung medyo nagsisikip na bulsa ng ating mga magulang, ay makakatipid po sila tungkol dyan sa discount na yan. Pwede kaya, pagka single journey ticket po ba, pwedeng bilhin ba yan in advance? Hindi, alam ko may time Hindi yan po. May time yan na... Opo. Oo. Tama, sir, di ba? May oras po yan. Opo, may oras po yan at talagang pipila lamang. Meron nga po nagtatanong, paano ho yan? Baka masyadong mahaba. Hindi po. Ito'y inihanda na rin. Pinaghandaan na rin po ng ating mga LRT, ng LRT1 and 2 and MRT3, just in case marami pong estudyante. Sapagkat marami ho talaga ang magbe-benefit dyan at marami ang magte-take advantage. So, kasama na po yan sa pinaghandaan po ng ating Department of Transportation. So may mga dagdag po ba na kunyari counter or na magbebenta para po hindi ganun kahaba yung pila? Kumbaga preloaded na. Definitely po. Opo. Pinaghandaan na din po yan ng ating DOTR. So ang isa pong tanong pa hindi raw ba malulugi naman ang mga train operators dito? Paano raw po natin tinitiyak na sustainable pa rin po ang kanilang operasyon? Opo. One, masasabi po natin merong in general revenue loss sa LRTA at MRT3. Pero maliit lang po naman yan na pwedeng isubsidize talaga ng pamahalaan. No? At kung para yan, sa ginhawang na ibibigay natin sa mga estudyante, talagang regalo ito ng ating Pangulo sa mga estudyante. At yan naman ang gusto ng Pangulo, dapat
Ang focus po ng mga estudyante ay sa pag-aaral lang at hindi dapat na problemahin pa yung kanilang mga pang-araw-araw na pamasahe. So again, yung pong revenue loss din isa-subsidize na rin po ng gobyerno yung programang ito para sa operator din po ng LRT1. Tapos ano, sir, no? Ito ay applicable habang during the school year. I mean, tuloy-tuloy po ba to? Tuloy-tuloy po ito starting today, Friday, June 20 until 2028. Wow. Di maganda. Long term pala talaga, no? Na ang yung plano para dito. Pero ano, Sir Mon, ito punta naman tayo dun sa ano. Are you ma-aprubahan ba ng LTFRB dahil under nyo naman sila itong sinasabi na baka magkaroon ng fare hike in the coming days or weeks? Napag-usapan na po ba to? Yun po ang in-announce kahapon as I was watching the RB chief. So pero maglalabas pa ho sila ito. Pinag-aaralan pa ho ito ng board ng LTFRB. Siyempre definitely may guidelines po yan at pag-uusapan din po yan sa Department of Transportation. Sapagkat yan, epekto nga ho ng pagtaas. Possible na pagtaas ng presyo ng ating gasolina at krudo dahil na rin ho sa maraming mga factors. Kaya yun. Alright. Nako, maraming salamat po, DOTR spokesperson classmate, Mon Ilagan. Thank you. Happy weekend, sir. Salamat sa inyo mga classmates at magandang gabi po. Nakatawid na sa Jordan ang 6 na Pilipinong naipit sa gulo sa Israel. Kinumpirma yan mismo ng ating embahada sa Jordan. Kabilang sa nailikas ang unang OFW na naitawid sa border at 4 na turista. Inaasahang madadagdagan pa yan lalo't 178 Pilipino sa Israel ang gusto nang umuwi. Nananatili kasing sarado ang airspace ng Israel kasunod ng palitan ng missile nito sa Iran. Samantala, pinaghahandaan na rin ang pag-repatriate sa 14 na Pilipinong nasa Iran. Makakatanggap naman ng 150,000 pesos ang mga na-repatriate na OFW bilang financial assistance ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ng 3 opisyal ng pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na performance review ng Malacanang. Ayon kay Presidential Communications Yusek Claire Castro, kabilang sa mga nag-resign sina Mark Leandro Mendoza ng Presidential Legislative Liaison Office, Roman Felix ng Presidential Advisor on Military and Police Affairs at John Arenas ng PNOC Renewables Corporation. Pero piniling manatili sa pwesto ang 6 na opisyal, kabilang ang mga opisyal ng GSIS, Land Bank, BBP, NIA, PCSO at PhilHealth. Lumipad papuntang Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para i-promote ang Philippine Pavilion sa World Expo sa Osaka. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga pagpupulong na gagawin si Pangulong Marcos at makikipagkita sa Filipino community. Kasama rin sa agenda ang pang-eganyo sa South Korean semiconductor at shipping firms na mamuhunan sa bansa. Habang wala ang Pangulo, itinalagang caretakers sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DAR Secretary Conrado Estrella III at DepEd Secretary Sani Angara. Babalik ang Pangulo sa bansa ngayong weekend. Maghanda na ang mga motorista. Isang big-time oil price hike ang inaasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng tumitinding gulo sa gitnang silangan. May report si Michelle Balucan. Asahan na ang big-time hike sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa darating na linggo. Ayon sa Department of Energy, ang rason, ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Posible kasing maharang ang Strait of Hormuz, isang mahalagang daan ng supply ng langis sa buong mundo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakahanda ang gobyerno na maglabas muli ng fuel subsidy para sa mga maapektuhang driver. Well, again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected.
So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Masakit talaga sa bulsa, pero kung may gano'n namang sitwasyon, okay lang naman. May balik naman pala eh. Kung magbibigay ng subsidy, parang okay lang din naman kasi may bibigay naman silang subsidy. Well, kung magtataas, di okay lang. At least meron namang subsidy yung mga drivers na ibibigay nila. Inaasahang ilalabas sa Lunes ang opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis at automatikong ipatutupad ang bagong presyo sa Martes. Michelle Ann Balucan, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, VP Sara Duterte at siyam na iba pa pinasasagot ng Ombudsman kaugnay ng maanumalyang paggasta ng confidential funds. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nilinaw ng Kamara na hindi nila tinanggihan ang entry of appearance ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay House Spokesperson Princess Abante, kulang lang sa formalidad at dokumento ang isinumiting papel. Wala umano itong cover letter, walang paliwanag kung ano ito at hindi malinaw kung sino ang nagpadala. Giit ni Abante, hindi ito delaying tactic ng Kamara dahil natapos na nila ang trabaho na ipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment. Dagdag pa niya, ang Senado na ang dapat kumilos at ang issue sa entry of appearance ay maliit lang na bagay na pinalalaki. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na iba pa mula sa DepEd at Office of the Vice President kaugnay sa reklamong inihain ng Kamara tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Binigyan sila ng 10 araw para magsumite ng counter affidavit at ebidensya. Ayon sa Ombudsman, hindi nila tatanggapin ang motion to dismiss o anumang delay sa motion. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Duterte ay plunder, technical malversation, falsification, bribery at betrayal of public trust. Ito ay may kaugnayan sa halos 612 million pesos na confidential funds na umano'y nagamit ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2024. At para pag-usapan ang mga issue tungkol sa patuloy na naantalang impeachment trial ng Vice Presidente, makakausap po natin via Zoom ang Senior Lecturer sa UP College of Law, Political Analyst at former Congressman Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Nina at Jack. Good to be back. Attorney, naaayon ba sa saligang batas yung ginawa po ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment? O sa tingin niyo po ba, tulad ng mga opinyon ng ilan na isa lamang ito bilang pag-delay na naman sa proseso? Well, madami nang nagsalita na mga eksperto dyan. Kasama yung mga ilang kasama ko sa UP College of Law Faculty. At sumasang-ayon ako sa kanilang posisyon na klaro sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ng Senado kapag naisampa na ang Articles of Impeachment ng House of Representatives ay magsagawa ng paglilitis at pagkatapos magsagawa ng paglilitis ay magbotohan. Kung makakakuha ng 2/3 vote for conviction, convicted at matatanggal sa pwesto yung impeached officer. Kung hindi aabot, di hindi siya matatanggal at tapos ang proseso. Walang anumang nakalagay sa saligang batas na meron silang option na ibalik ang Articles of Impeachment sa House of Representatives dahil yung tungkulin na isampa ang Articles of Impeachment at kasama na dito yung determinasyon at pagsunod sa anumang constitutional requirements, nasa House yan, hindi yan sa Senado. So nakakapagtaka itong naging pagkilos ng Senadong ito dahil sa buong kasaysayan natin, ngayon lang nangyari ito dahil sa lahat ng ibang impeachment, once na isampa ng House, pwera na lang kung magkaroon ng ibang utos galing sa Korte Suprema, nagpapatuloy na dapat yung trial. At ngayon ko lang nakita na merong ganitong klaseng pagtugon galing sa Senado.
And Attorney Barry, kung sabi nga ay hindi ito naaangkop sa saligang batas natin, meron bang pwede naman gawin ba ng Kamara na wag nilang saggawin yung pinapagawa sa kanila, yung pinapa-certify? Kasi in a way, pag sinertify nila, di parang sinunod nila yung isang bagay na hindi naman pala naaayon sa ating konstitusyon. Well, una, yun naman, yung kanilang paghingi ng clarification, tingin ko yun yung tamang hakbang dito. Dahil tama yun eh. Sila ay nag-i-insist na ayon sa hatian ng responsibilidad sa saligang batas, House ang magdidetermine kung magkakaroon ng impeachment o hindi. Sila magsasampa ng articles. Senado ang maglilitis at magbobotohan kung matatanggal nga ba sa pwesto yung hindi. So, ang ginawa ng House, sabi nila, magka-file kami ng clarification, pero at the same time, sila ay nagpasa na rin ng resolution na kanilang nire-reiterate yung kanilang posisyon na sa kanilang pananaw, malinaw at sang-ayon sa saligang batas yung sinagawa nilang impeachment. At sa totoo lang, dapat ano naman yun eh, yun ang assumption eh. Wala naman sa lugar ang Senado na questionin eh kung nagawa ba ng House yung trabaho niya o hindi eh. Hindi naman sila magkaibang antas dito eh sa Constitution eh. Co-equal branches yan eh. Co-equal yan. Magkaiba lang yung trabaho nila. Di ba? So, sana ang ginawa na lang ng Senado dito, nag-focus sa kanyang trabaho at hinayaan nila yung House ang tumutok dun sa aspeto ng pagsampa ng articles of impeachment. Pero tingin ko naman, with the resolution, nasettle na yung issue ng ito ba isang ayon sa saligang batas o hindi. Kaya dapat naman wala nang hadlang para magpatuloy yung impeachment trial sang-ayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Pero tama ba, Attorney, ang gusto yata ng Senate, tama ba yung narinig ko na parang ang gusto pa partner gawin ng Senate, bukod nagbigay na nga ng resolusyon ang Congress, ang gusto nila ay ipapublish pa daw ito? Totoo ba na kailangan pang gawin yun? So isa na namang, ano yan eh, pampatagal yun. Unang-una, walang requirement ng publication for House resolutions. Public document yan eh, di ba? so di ba, klaro na kapag sinertify na yan ng Secretary General, na naipasa, 'di ba, sa floor, 'di ba, nakatanggap ng required number of votes, pasok na sa record ng proceedings, dapat ay tinatanggap ng Senado 'yan as 'di ba, duly executed. Ngayon lang ako nakakita ng isang kamara, 'di ba? Isang chamber ng ating bicameral legislatura na kino-question yung ginagawa ng kabila. 'Di ba? Parang dati klarong-klaro merong parliamentary courtesy, 'di ba? Hindi mo kino-question yung mga aksyon na ginagawa ng co-equal branch mo of the legislature. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pagpupustura ng Senado at hindi mo nga maiwasang isipin na mukhang naghahanap lang ng dahilan para lalong patagalin at pahabain itong pagsisimula ng impeachment trial. Okay. At isa nga po sa isinusulong ng kampo ni VP Sara ay ang pagbasura nga raw nitong kaso dahil sa technicalities o alleged lack of jurisdiction. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, una, nasa Korte Suprema na yan, di ba? Final nila nung Pebrero, humingi sila ng temporary restraining order na hanggang ngayon hindi pa naman ini-issue ng Korte Suprema. Ang ginawa lang ng Korte Suprema ay pinasagot ang mga respondents kasama ang House of Representatives. So ako tingin ko, wala na tayong magagawa dyan kundi hintayin, diba, yung magiging resulta ng kasong nakasampa sa Korte Suprema. At habang wala namang ini-issue ang Supreme Court na TRO o preliminary injunction, walang legal na hadlang para hindi magpatuloy itong impeachment proceedings na ito. Although ito, dadagdag ko lang, binasa ko yung petition na final ng kampo ni VP Sara. Medyo nagugulat lang ako dito, ang kanilang sinasite na batas na na-violate, hindi batas, hindi konstitusyon, kundi rules of procedure mismo ng House of Representatives. Kaya nakakapagtaka lang, di ba? Kasi ako, kung magpa-file ka ng isang kaso para questionin ang validity ng impeachment, i-expect ko na ang isa-cite mo ay ang saligang batas, di ba? Yung teksto ng saligang batas. Pero pag binasa mo yung kanilang petisyon, hindi nila kino-quote yung provision ng Article 11 ng ating konstitusyon na siyang sinusundan natin sa lahat ng kaso ng impeachment, kundi yung rules of procedure na pinasa mismo ng House of Representatives. So ako, tingin ko nakakapampahina yun ng kanilang kaso
Dahil kung rules lang yan ng isang chamber, pwedeng pwedeng palitan, di ba? Pwedeng ibahin. Kumpara kung aktual na patakaran sa ilalim ng konstitusyon ang pagbabatayan. Okay, at bilang panghuli na lang, Attorney Barry, ano po ang siguro mensahe nyo sa publiko na nag-aabang dito po sa impeachment trial? May dapat ba silang ikabahala sa mga nangyayari po ngayon? Ako, tingin ko dapat talaga tayong lahat mabahala, 'di ba? Dahil malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na dapat nung natanggap ng Senado itong articles of impeachment noong pang February 5, 5 buwan na lumilipas. Dapat nagsimula na sila. Ito yung buong usapin dun sa salitang fourth tweet na malinaw naman ang ibig sabihin agad-agad. Yung napakahabang delay at yung hanggang ngayon meron pa parang kung ano mga question ang pinapalabas. Ako tingin ko dapat tayong mabahala dyan dahil sa dulo ang impeachment para sa proteksyon natin mga ordinaryong mamamayan laban sa pang-abuso ng mataas na opisyal. Kasi sa dulo naman, bibigyan pa naman ng pagkakataon si VP Sara Duterte na harapin, sagutin, magpresenta ng kanyang depensa. So dapat ang maging pananaw natin dito, hayaan na natin magpatuloy, 'di ba? Yung paglilitis para makita natin para sa sarili natin. Tayo mismo, makita natin yung ebidensya, marinig din natin ang sagot at depensa ni VP Sara at magkaroon tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi kung ano ba talaga yung issue na nire-raise dito sa impeachment na ito. Pero habang hinaharangan, habang pinapatagal, ang nalulugi dito ang taong bayan. Kaya sana patuloy nating bantayan at patuloy nating kulitin ang ating mga senador na gawin na nila ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Alright, maraming salamat po, Attorney Barry Gutierrez, sa inyong mga paliwanag. Salamat, sir. Happy weekend. Maraming salamat din. Happy weekend. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang panibagong lead kaugnay ng 34 na nawawalang sa bungero. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, may impormasyong ibinaon ang mga bangkay sa ilalim ng Taal Lake batay sa salaysay ng isang suspect na dating security guard sa Manila Arena. Hawak na ng PNP ang testigo at posibleng maging state witness. Dagdag pa ni Remulla, kailangang gumamit ng technical divers para malaman kung totoo ang sinasabi ng whistleblower. Sibak sa pwesto ang 5 airport police matapos masangkot sa umano'y extortion sa mga taxi driver sa NAIA, ayon sa Department of Transportation. Sa utos ni DOTR Secretary Vince Dizon, agad na sinuspinde ang mga pulis at sinimulan ang proseso para sa kanilang tuluyang termination. Sabi ni Dizon, paulit-ulit na paalala ng Pangulo, huwag pahirapan ang ating mga kababayan. Lumutang ang issue matapos ibunyag ng isang nag-viral na taxi driver na 40% ng kanilang kita ay kinokolekta umano ng airport police kapalit ng pagpapa-operate sa paliparan. Samantala, patuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa libo-libong illegal online gambling sites. Partikular na rito ang mga nag-aalok ng tinatawag na scatter games na umano'y labis ng nakakaapekto sa maraming pamilyang Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa mahigit 7,000 na ang naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT at PAGCOR. Nilinaw din ni Castro na ang scatter ay legal lamang kung ino-offer ang licensed platforms at may safeguards kontra gambling addiction. Pwede rin umanong mag-request ang pamilya sa PAGCOR para ipaban ang kamag-anak na nalululong sa sugal. Hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan. Magagawa at kayang panindigan ang 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi ito subsidy-dependent,
kundi resulta ng mas mataas na produksyon. May report si Cherubim Ganaden. Muling tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang target na 20 pesos na presyo ng bigas. Anya, hindi ito isang pangakong politikal kundi isang direksyong kayang abutin ng gobyerno. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, pagandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques na mga bago, para gumanda ng production side natin. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, 3 sunod-sunod na taon na ang naitalang pinakamalaking produksyon ng palay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginagamit ito ng pamahalaan para ibaba ang cost of production na siyang susi sa pagmura ng presyo sa pamilihan. In 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yon. In 2025, we predict lalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Kasabay niyan, tiniyak din ng Pangulo na hindi bababa ang buying price ng NFA sa mga magsasaka sa kabila ng banta na maaaring malugi sila kung magbibigay ang gobyerno ng mas murang bigas sa publiko. Kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sa ngayon, tinitignang paunlarin ang kadiwa ng Pangulo upang mas maraming Pilipino ang makabili ng abot-kayang bigas hanggang sa matamo ang layuning bigas for all. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mata-mata acting ni incognito star Kyla Estrada, trending. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nakalunok umano ng bubuyog kaya namatay ang isang Indian billionaire. Siya ay si Sanjay Kapoor, may-ari ng malaking kumpanya ng automotive sa India. Naglalaro raw ng polo si Sanjay nang bigla itong sumigaw na meron siyang nalunok. Makalipas ang ilang segundo, inatake raw sa puso si Sanjay. Base sa report, posibleng may nalulun na bubuyog ang bilyonaryo na nagdulot ng matinding allergic reaction. Hinihintay pa ang kanyang cause of death. Sa ngayon, pinoproseso pa ang mga legal na dokumento para maiuwi ang labi ng bilyonaryo sa India. Trending ang mata-mata acting ni incognito star Kyla Estrada sa eksenang nabaril si JB, played by Richard Gutierrez. May showbiz balita si DJ Mama Mia. Ang character ni Kyla na si Max nag-alala nang mapuruhan si JB sa isang pasabog na engkwentro ng grupo. Ang viewers at netizens humanga sa husay ng acting ni Kyla. Natuwa naman ang aktres sa mga naka-appreciate sa kanya. At sa nalalapit na pagtatapos ng serye, mas maraming pasabog pa raw ang dapat abangan. At ang promise ng mga contracts, isang action-packed na finale. Exciting! Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. At yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.